Pa? It's been love, so I'll sing hallelujah. Ano sakit? Dalawa din. Tea from the cup. Oh, takes you back. Say hi. Softly in the cave. John said he drives and put his hand on my cheek and wiped a tear from memories of life.
sama-sama po tayo ibilangin. Walang hanggang Diyos, uli ka namin dahil sa kabilang sa mga nagpapatid sa puso ang Panginoon. Mga kaibigan, magbahagi, maglating-lating sa kulimantuan ang ating maninete. Inaya po ang sinama, gusto mo ilo po sa atin. Walang umaga po sa lahat. Ako'y tapos na nagdadala. Dahil alam ko ang naninete ay nasa pinig ng Panginoon. Pagkakang ko nga pinig buwan ng araw, so nagkaroon ko siya ang laman. Sa pagkakang ko, yung loob ng pananalasan. Kahit ko ayaw ng pag-ibig sa ating Panginoon. Alam ko, walang susunod si Bakit sa akin. Sabi ko namin alam ba? Sabi ko, wala rin alam ito. Sa pagkakataon ko na sa steps ng ating pamilya, wala kong hirap siya. Pero pinakaya na yun sa pinakauli na ako, pero alam ko, mayroon siya nararamdaman. Matimpad sa ko ng mga natulong kababaihan, mayroon siya tahanan doon sa ko, Nanay, hindi tayo pati, sabi ko. Sabi niya, ayaw na, pagpahanggay sa ko. Gusto na nagtatayo ko dito sa harapan namin. Nag-ipusa ako sa kusina. Hindi ko siya ipapagod doon mga alak sa salong lumatugot ng mga days, no? Pero kung lumanakad siya dyan sa harapan para kumuha mismo, talagang naramdaman ko yung kalaasang binigay sa kanya ng Diyos sa mga araw na. Salamat, Nanay, sa mga pinagdaanan kapatid ko na hindi siya may kalagaan. Kaya ako din talagang mahina na siya kumain sa Nanay, kumain ka ako ng basta. Kahit anong mapautulit, sila mga siya pinag-ibigay na ako. So, salamat po sa lahat ng mahal at nakadilamhan sa pagpapano ng aming mahal na ilan. Dapat po namin ang inyong pagmamahal at suporta sa panahon ng aming pagdilamhan. Salamat po sa inyong mga panalangin sa panahon ng kanyang pagkakasakit. Wala na sa pagmamahal. Alam ko na masaya ka sa piling ng ating Panginoon. Sa Diyos po ang pagpapuri sa buhay ng aming naninete. Maraming salamat po.
Muling gawain para kay Amilet bago siya muling dalhin sa katapatan at simpleng pamumuhay. Ngayong araw, ipinagbibigay natin ang buhay ng isang ina na maaaring simple sa mata ng mundo, ngunit isang gigante sa kanyang pananampalataya at pag-ibig sa loob ng kanyang tahanan. Yan po ang pananampalataya ng ating Nanay Letty. Dito po sa ating talata ay bumabago at ng asawa naman sinaing sa umaga. Ito, ako, mabango. Alam niyo po, yung iyon ay nagpapahiwatig ng isang baray. Mayroong isang ina na gumigising ng maaga upang tiyakin may pagkain ang kanyang pamilya. Ang kanyang ugat po. Pero yung po yung bumubuhay doon sa pinakapuno, sa sanga at sa kanyang ibinubungan. Ngayon, umano na siya, yung kanyang ugat ng pag-ibig ay mananatiling buhay nawa sa loob ng inyong mga puso bilang kanyang pamilya. Ngayon, meron pong iniiwan ito sa atin ng hamon bilang mga anak at pamilyang naiwan. Huwag niyo po kaya ang pawala ang kanyang pinanin. Pinakamagandang pantayo o yung tinatawag nating monumento na maaari natin itayo para sa ating ina ay hindi gawa ng bato, kundi isang buhay, isang buhay na nagmamahalan. Pero nung siya nagkasakit lamang, doon lang siya talaga hindi nakapunta. Pero every day o every Sunday, kahit siya po'y may karamdaman, kahit siya'y naoperahan, kitang-kita niyo naman yung kanyang dedikasyon. Sana po yung huwag mawawala sa inyo. San man kayo makarating, lagi niyong uunawain at babalikan ang tinuturo ng inyong magulang, ang inyong ina. Ngayon, makikita natin yung katiyakan ng muling pagkikita. Ang pangako ni Jesus na siya ang naghahanda ng lugar sa tahanan ng Ama. Ang pagpanaw ng ina ay hindi permanenteng paghihiwalay, kundi isang maunang pag-uwi. Nauna lang po si Nanay Letty. Nauna lang siya. Pero marami ng naunang kamag-anak, magkikita-kita at magkakasama na sila roon. At sinasabi nilang tayo rin, inaasahan nila na tayo ay makasama sa kanilang kinalalagyan. Ang kwento ng ating ina o Nanay Letty dito sa lupa ay natapos na. Isang simpleng tuldok, ngunit ang langit binubuksan ng Diyos ang isang bagong kabanata para sa Kanya. Hindi man siya nakatapak sa mga palasyo ng mundong ito, ngunit naglalakad na siya, sa tulad ng inaawit natin palagi, sa lansangan ng langit. Kayakap ang ating Ama at narinig yung pinakamagandang papuri at sinasabing, "Well done, good and faithful servant." Mga minamahal ko mga kapatid, sa oras nito, huwag ninyong lilimutin ang mga paalaala at legasiya ng inyong minamahal na ina. Patuloy kayo sa pananampalataya at pagkilala at pagbabalik ng pagpupuri sa ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Kahit na ang mundo ang aming lahat, dito sa lupa may kasamahan. Pagkasalanan ay nahinihintay na alila. Ginto ng tayo, aming
Kapag sumala ng lahat, ikaw, Panginoon Diyos, dinadala namin sa iyo ang isa't isa sa gitna ng aming mga kailangan at ang lahat sa aman na nakikidalang amin sa amin sa araw ito. Sa mga nag-aagulangan, ipagkaloob mo ang liwanag, sa mga hindi na atas, sa lahat ng nagkasala, awa at sa lahat ng nalulupay ang iyong kapayapaan. Panatilihin mong totoo sa amin ang pagmamahal at nagpupukpok namin sa isa't isa sa lahat ng aming nilalapan. Nagtitiwala kami sa iyo at sa iyo kasama ng iglesia sa tingin at sa langit. Niyaari namin ang karangalan ng kaluwagian ngayon at sa walang hanggan. Amen. Tanggapin mo, Panginoon, sa kapatid na Leticia sa Mana, sa pinagpalang kapahingahan ng walang hanggang kapayapaan at sa paghahatid sa samahan ng mga banal. Tanggapin mo rin kami, Panginoon, at ibangon sa panibagong buhay. Tuloy mo ang iyong pagmahal, mag-iod sa iyo, sa salimutan ito at makapasok kami sa iyong kagalakan sa buhay na darating. Amen. Sinabi ni Jesus, ako ang magkabuhay ng muli na ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin kahit buhay ay hindi mabubuhay. At sino mang mabubuhay at ganun, mananampalataya sa akin na hindi mamamatay magpamailan. Ang walang hanggang Diyos ay iyong dakong tahanan at ang ibabaw, ay walang hanggang isip. Ang Panginoon ay aking iwanan at ang aking kaligtasan ay hindi naman ang matatakot. Ang Panginoon ang aking bayan ng aking buhay, kanyo ako masasita. Ang matuwid ay mabubuhay magpakailanman at ang mapapaaruga sa kanila ay nasa pinakamataas sa kanyang tatakpan sila ng kanyang parang kamay at kanyang isip ay magiging balasan nila. Sapagkat nalalaman namin na kung nasira ang aming bahay sa tabernakulong ukol sa lupa ay mayroon kami isang usahan mula sa Diyos. Bahay na ikawan ng mga kamay, walang hanggang isa. Makapagyariang Diyos, aming Ama, na aming pinagunan at kahanguman. Ikaw ang aming tahanan sa lahat ng mga saling lahat.
Ikaw ang aming kaluguran at kalakasan. Lagi namin kasama sa polo sa panahon ng kabagalan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong pagpapala sa sandali ito at tulungan mong mailagay namin ang aming tiwala sa iyo upang kumayapak ang aming espiritu at maaliw ang aming puso. Itaas mo ang aming mga mata sa ibabaw ng mga liwanag sa buhay na walang hanggan. At sa ganito ay makakuha na ba namin ang biyaya at kalakasan na kailangan namin ngayon sa inaharap sa pamamagitan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Ang Panginoon ng aming Pasko, hindi ako mga kailangan. Kanyang pinapayla ko sa sariwang Paskulan. Pinapatuban niya ako sa siping ng mga tubig na pahinga. Kanyang pinapauli ang aking pagkakas. Pinagpatubayan niya ako sa landas ng pagbilang alang-alang sa kanyang pagkakas. Oo, bagamat ako'y limalat sa labis ng hiling ng kamatayan, wala akong tinatapos sa mga sapagkat ikaw ang magsisiyarin sa akin. Ang iyong paman, ang iyong tungkod ay magsisiyarin sa akin. Iyong pinaghahandaan ko ng bulan sa harapan ng aking kaaway. Iyong pinahiran ng ulo ang aking nangis. Ang aking sarap ay inaapapal. Nagpunay na kagpihan at ang kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng makaalan ng aking buhay. At ako ay tatang sa bahay ng Panginoon. Ang Panginoon ang aking liwanag at ang aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ang kalakasan ng aking buhay, kanino ako masisita? Bagaman sa pagsubok o ay humantong sa laban sa amin, hindi natatakot ang aking puso. Bagaman pagbangon ang pagkutimala sa akin, may nagtitiwalag ako sapagat sa panahon ng kapamagan ay itatago niya ako sa kanyang tuluyang bilin ng tabernakulo ay itatago niya ako. Ay tatas ako sa babawang isang malaking bato. O ikaw na lumikha ng kahangahangan sa lindang ito at nakakalam ng lahat ng bagay sa lupa at sa kalangitan, ipagkaloob sa amin ang lulusong pagtitiwala sa iyo upang sa gabi o sa araw sa lahat ng panahon ay magtitiwala kami at walang anong pag-aalangan ng aming pinamahal na aming nanay Felicia Santa Ana sa iyong pinagmamahal ng pag-ibig at pagmamahal sa buhay nito at sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Diyos na nilikha sa amin, ikaw ang hangganan ng lahat ng taong nagbubuhay at bibilan sa iyo. Ikaw ay Diyos na pinagpiguran ng aming ina, na naibigay siya sa Ana, na ngayon, O Diyos, ay patuloy mong ipinahayag ang legasya ng panunamaya sa buhay ng kanyang mga nakatapos. Narito, patuloy mong basbasan, hingapin ang buhay ng mag-anak dito. Ikaw ay Diyos o paman hanggang ngayon. Bilang sa kanilang pamilya, maging sa aming mga kaibigan kasama sa paglilingkod sa iglesia. Kumain maging taglay ang iyong biyaya at patuloy na basbas sa amin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, maghahalin mo sa amin ngayon ng may kaaliwan at kapayapaan at magpakailan naman. Amen. Mamaya mga pamilya, tuloy po natin ang iwan at sa mga pagkakalingkungan. Ngayon po ay maaari ko ng masdan, ulit ang namin siya. At pagkabas ito, pagkumana po tayo kung bakit natin sa sabi.